Magandang mapagpalang araw sa mga nakikinig ngayon. Halika at pakinggan nyo ang buhay kong paulit-ulit sa problema. Oo nga pala si James, 19 taong gulang, pero mukha na si Senta sa sobrang daming problema. Isa lamang ako sa simpleng binata, pero may magulong buhay at pamilya. Mas malala pa sa iniisip nyo. Bata pa lang ako ay ganito na ang naging buhay ko. Ma! Nasa na po yung mga hiniling ko sa inyo? Yung mga papel at lapis na gagamitin ko sa papalapit na pasukan. Hoy, bata ka! At sino naman nagsabi sa'yo na mag-aaral ka? Mga kuya mo, di ka na pinagpatuloy ng pag-aaral dahil naghihirap na tayo. Tulungan mo na lang ako maglako. Pero mama, gustong gusto kong mag-aral. Halika nga ditong bata ka. Ipapaalam ko na sa'yo na ang pag-aaral at mangarap ay para lang sa mayaman. Tandaan mo yan. Pero nay, simula nang nangyari iyon, inggit na ako sa mga kaibigan ko. Dahil sa sobrang saya nila. Kasi namimili na sila ng mga gamit nila para sa kanilang gagamitin sa pasukan. Kaya ito ako, kakayanin ko ang mga dadaan ng pagsubok. Oo, tong age na! Ano na, Nena? Puro ka ng talo. Paano ka makakabayad yan? Uy, kasi ang pupaan ko mga baraan na lagi kong nakukuha. Mari, baka pwedeng bumalik mo na sa panalo mo. Babawiin ko lang yung pera at babayaran ko agad sa'yo. Gaga talaga! Huliin nyo na to. Pati yan, sila dapat wala dapat matitira. Sir! Tatakas yung babae! Huli ka! Saan ka pupunta, ha? Baliw ka pala eh. Napadaan lang ako dito. Naku ma'am, kitang-kita na kita, huwag ka na magpalusot. Misis, pulis po kami. Di nyo po kami maluloko sa mga ganyang paliwanag nyo. Sa presinto nyo na lang po yan ipaliwanag. Sir, baka pwedeng aregloin na agad to, sir. May anak po ako maliliit, sir. Please, palabasin niyo na po ako. Pre. Alam mo ba yung nanay daw ni James nahuli sa pasugalan? Gagi, kawawa yung bata. Mga walang kwenta pa naman mga kuya nun. Puro bisyo. O ikaw, tarantado ka pala eh. Kung gusto mo ng gulo, sabihin mo agad sa akin ha. Yung hindi yung magkakalkal dito ng chismis, dito pa sa daan. Wala ka naman talagang kwenta eh. Kawawa yung bunso niyong kapatid. Ikaw, wala kang pake kung ano mga gusto naming buhay. Buhay namin to, kamangilam. Kuya, tama na po. Kuya. Salamat ka, inawat ako ng kapatid ko. Kuya, ano pong gagawin niyo? Kuya, wag po. Ang kulit mong bata ka, dagdag ka pa sa problema ko. Buisit ka. Sinabi ko bang mangilam ka, ha? Ayan ang bagay sa'yo. Masyado kang pakilamero. Ulitin mo pa yung gagawin mo. Hindi lang yan naaabutin mo. Umayos ka. Pinalampas ko ang mga pananakit ng kuya ko sa akin. Hindi ko ito dinamdam dahil iniisip ko na nakakatanda ko pa rin siyang kuya. Ilang buwan ang nanay ko sa kulungan. Madami ang nangyari sa akin kasama ang mga kuya ko. Hoy, James. Nasaan na ang perang kinita mo? Nandito po kuya. Bakit po? Akin na, James. Pera muna ako. Pero kuya, bibilan ko si mama ng mga kailangan niya sa kulungan. Hayaan mo na si mama dun. Kaya na dun. Pero kuya... Ano na pre? 5 lang meron ako dito. Arat na! Pre, ano na yung utang mo sa akin? Sabi mo babayaran mo ako. Alam mo na mangyayari ha. Huwag naman pre. Babayaran naman kita eh. Sinisigurado lang kita, alam mo naman na bawal ang tumalo at di tumutupad sa usapan. Isda, gulay, bili na po kayo. Pang-ulam sa tag-ulan, bili na po kayo. Isda, gulay. Naging porsigido ako kahit ang dami kong kailangan gawin at pagtutuunan ng pansin. Lumaki akong ganito na ang naging takbo ng buhay ko araw-araw. Hindi ko na iniisip ang pagod na nararamdaman ko. Mas iniisip ko ang pamilya ko kung paano kami mabubuhay. Gar, baka gusto mo kumuha, winamano ka sa akin. Sige lang pre, salamat. Kuya, ano po yan? Oy James, anong ginagawa mo rito? Alis, umalis ka dito. Baka mapatay kita. Kuya, pero mali po yan. Pwede ka pong makulong dyan. Kuya, wag po. Mawawalan po ako ng kasama dito pag nakulong po kayo. O ikaw,
Manahim ka na nga dyan. Kulit-kulit mo. Kuya, pero tama naman po yung sinasabi ko. Ikaw di ka talaga ang tatahimik eh, no? Eto, gusto mo ha? Gusto mo patayin kita? Ha? Pre, tuluyan mo na yan. Masyadong makulit. Magal mo pre, ako na nga. Gagi pre, sorry. Kuya, may dugo, ang dami. Kuya. James! Tarantado ka! Ano ginawa mo sa kapatid ko? James! Nandito lang si kuya. Pasensya ka na, James. Kapit lang. Tulong! Mas tarantado ka ba? Gusto mo bang makulong tayo sa paghingi mo ng tulong? Nakapatay tayo, ang dami mong kalat na shabu at baril, nandito pa ang kutsilyo mo. Pre, dyan na mga pulis pre, tara na. James! Pre, tara na pre. Bakala ka na nga dyan. James, pasensya ka na sa kuya mo. Nagkaganto lang naman ako dahil sa dami naging problema natin. Pasensya ka na, James. Paalam. Inaaresto ka namin sa salang murder at drugs. Sir, maaari ko po bang hawakan yung kapatid ko? Kahit sandali lang, sir. Parang awa niyo na po. Sige, at bilisan mo. Ang dami na rin nangyari at malaking pasasalamat ko sa Diyos, binigyan pa ako ng pangalawang buhay. Ngunit ako ay nakumatas ng 6 na taon. Ang gobyerno ang tumutulong sa mga gustusin ko sa ospital at nakalaya na rin ang nanay ko mula sa pagkakakulong. Araw-araw niya akong binibisita sa ospital at nung nagising at nakaalis na ako, masasabi ko na nagbago na talaga siya. Malaking pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi siya umalis sa tabi ko at diyan na nagtatapos ang kwento ko, sana ay may matutunan kayo. At hiling ko na magkaroon kayo ng masaya at mapagmahal na pamilya.